kailangan tanggalin mo yung assurance level na nafe-feel niya. Ito mga kapatid, yung parati ko sinasabi na parang safety net or bookshelf packeting na pakiramdam ng ex mo sa'yo na kung halimbawang kakailanganin ka niya ay isang kalabit ka lang. Pagka ito po ay nangyayari mga utol, ay hindi nararamdaman ng ex mo na kayo nga po ay nade-develop. Bagkus, ang nafe-feel niya ay kayo po ay parang nandyan lang umaasa, naghihintay na parang estatwang hindi gumagalaw. Maaring makikita niya na kayo nga po ay gradually nag-i-improve, pero napakabagal nito mga utol. Kung gusto mong mapabilis ang obserbasyon or konklusyon ng ex mo na kayo nga po ay na-develop na, kailangan putulin mo mga utol yung pakiramdam niyang kontrolado ka pa niya. Yung emotionally parang alam niyang kayo nga po ay naghihintay. Emotionally alam niyang kayo nga po ay umaasa at mahal na mahal siya. Mga kapatid, walang masama doon. Alam naman po natin na hindi natin kayang itago yung feelings natin, or sabihin na nga po natin yung attachment ninyong dalawa. Kung halimbawa kayo nga po ay naging magkarelasyon, pero iba yung mahal mo, pero mas nauunawaan mo na kung ano yung mabuti at kung ano po yung tama. Napakalaki po ng pagkakaiba nito, utol. In order para mapabalik mo ang ex mo, dito ka mag-focus. Kailangan ipakita mo na kayo nga po ay nagbago na. Kayo nga po ay nade-develop na. Alam niyo po ba na kung halimbawang puputulin mo yung control or connection na yun na hindi niya mararamdaman na kayo nga po ay nasa safety net mga utol, mas mabilis niyang mararamdaman na kayo nga po ay nagbabago na. Kaya pagka ganito ang nangyari, magkakaroon na mataas na curiosity level ang ex mo at siguradong ma-occupy natin yung kanyang isipan immediately. At minsan ko na rin sinabi, utol, na ang taong umalis sa isang situation, tao man o bagay o sitwasyon o lugar mga kapatid, ay hindi na po babalik kung ganun pa rin. Kaya nga niya inayawan, di ba po, ibig sabihin po nun merong negative siyang naramdaman. Kaya kung halimbawang ganun pa rin ang pakiramdam niya, magkabalikan man kayo mga utol, ay uulit at uulit at uulit lang yun. Natural, magdadalawang isip siya para bumalik. Pero pagka nakita niya ang laki na ng pagbabago, ibang iba na. At nandun na yung imagination na baka ganito na, malawak na imahinasyon ng isang tao na baka ganito na po yung nagaganap at nangyayari sa'yo na baka hindi na niya alam. Alam natin mostly ang mga ex ay hindi po mapayag dito kapatid. Kaya in my opinion, dito po tayo dapat mag-focus. Kailangan tayo po ay mag-concentrate na maramdaman ng ex mo immediately mga kapatid na kayo nga po ay nagbabago. And effectively, ma-imagine niya na kayo nga po ay nagkakaroon na po ng mga positive or good things na nangyayari mga utol. Dito babalik ang ex mo. Dito niya mararamdaman na kailangan niyang nandun siya. Lalong-lalo na kung halimbawang nararamdaman niya na kayo nga po ay nagsasucceed o nababalitaan nga po niya na something is happening na mga magaganda at positibo sa iyo mga utol. Alam niyo naman po na yung ex mo ang pinaka number one na ma-excite at ma-inspire dito. Why? Siya yung dating may karapatan sa iyo eh. Siya yung dating nandyan para sa iyo. Sa kanya mo dati inaala yung mga successful things na to. Kaya siguradong siya po ay ma-excite at ma-inspire kung halimbawang mararamdaman niya na kayo nga po ay patuloy na nagsasucceed. Rason ito mga utol or dahilan ito para siya po ang humabol or bumalik sa atin. Also, isa rin kasi sa pinaka-best na paraan para bumalik ang ex mo sa iyo is through inspiration. Dahil ito yung mga panahon kung saan i-admit niya sa sarili niya na talagang tanggap na niyang bumalik. Kailangan natin ng motivational tool mga utol. At yung pagbabago or development ay napaka number one key nito para ma-inspire mo ang isang tao na galing nga po dun sa pakiramdam niya na ang nangyari ay negative. Alam natin na with the use of time or sabihin na nga po natin konting panahon mga utol ay naturally maghihil ang mga bagay-bagay. At pagka ito po ay heal na, ang ex mo most likely ay mag-o-observe or titingin kung ano yung mga nangyayari. At kung halimbawa ganun ka pa rin mga utol at madalas ganito nga po ang nangyayari, pumapalpak nga po ang balikan. Pero pagka naramdaman ng ex mo na kayo nga po ay kahit bahagya lang or konting nag-improve mga utol, magiging very observant and psychologically curious ang ex mo. Dito mo na dapat siya atakihin. Dito mo na dapat ipakita sa kanya yung mga naging pagbabago or mga nilulook forward mo pa na pagbabago or improvement sa sarili mo mga utol. Dahil dito babalik ang ex mo. May mga situation kasi na naiisip natin na babalik pa ba ang ex ko? Eh, ang dami nang nangyari sa amin. Wala nang trust issue. Grabe na yung away namin mga utol. Alam niyo po ba mga utol na lahat ng mga situation na gagamitan mo nga po ng time, naturally ay mag-heal naman and positive things remains.
Kaya ko po itinuturo itong vlog na to today na kailangan natin magbago ay para maging mas mabilis yung proseso mga utol. Mas mabilis, ma-expedite nga po natin na madala natin yung ex natin sa pakiramdam na pagiging positibo at clear uli. At syempre doon papasok nga po yung inspiration na sinasabi ko. Bottom line mga utol, ang sinasabi ko nga po ay kailangan natin mag-focus na tayo po ay patuloy na mag-improve. Sabi nga ng karamihan, ang isipin mo is kung paano ka magle-level up, hindi yung magle-level down. Katulad ng binanggit ko kanina sa quotes, pagka halimbawang kayo po ay nasa breakup and immediately ang naging motivation or mindset mo ay unahin ang sarili mo, 99% mga utol babalik ang ex mo. At ito po ay proven and tested na. Sa mga bago po dito sa ating channel na Papong TV, meron na po tayong mga previous video mga utol na magbaback up dito. Marami kayong matututunan kung halimbawang kayo nga po ay manunood ng mga previous video natin kasi connected po yan sa mga problemang relasyon or even nga po sa recovery ng isang relationship. Katulad for example kung paano ka magbabago. Katulad for example kung paano mo mabilis na paparamdam sa kanya yung realization, kung paano ka mag-i-improve, kung paano marirealize ng ex mo, kung paano siya magsisisi. Lahat yan mga utol ay tinuturo po natin dito sa Papong TV. And proud to say mga utol ay napakarami na po nag-succeed by just watching or even listening or even sa mga coaching session natin. Kaya lastly, gusto ko lang pong iparemind na kung kaya naman po nating maging stable at the moment mga utol, ay gawin po natin. I-divert po muna natin yung ating isipan. Yung mga negativity ay kailangan po muna natin bunutin or alisin. I-set aside. Nang sa ganun tayo po ay makaisip, makapagplano, para maintindihan po natin ang nararapat nating gawin mga utol. Kasi kung talagang kayo nga po ay legit na naging magkarelasyon, malaki pa rin po yung pag-asa na kayo po ay magkabalikan. Huwag nyo lang pong ibibigay yung mga negativity kung saan kakailanganin ng ex mo to anticipate o lagpasan nga po yung breakup. Kasi nasa iyo ang control mga utol. Meron kang kayang gawin.